In the era of globalization, where borders blur and connections span continents, there's a term that whispers behind the scene: digitalization, coined to capture the adaptation of a system or process to be operated with the use of computers and the internet. And because of this, some communities feel left behind by the rapid pace of globalization, all because of a new player emerging on the global stage: artificial intelligence. Ang AI o Artificial Intelligence ay isang konsepto ng paglikha ng mga makina o sistema na may kakayahang mag-isip at kumilos tulad ng tao. Ito ay naglalayong bigyan ang mga computer at mga kagamitan ng kakayahan na matuto, umunawa at magdesisyon. Hindi natin alam pero araw-araw natin nakakasalamuha ang AI, mula sa paggamit ng social media hanggang sa panonood ng mga videos online. Hindi ka ba naniniwala? Tara, kumausap tayo ng isa. Just like that, you have your answer. Ikaw, gumagamit ka ba ng AI? Oo. Oo naman. Yes po. Minsan lang po kapag kailangan. Personally po, yes, we use it for school purposes po. Yes po, mostly po sa ChatGPT. ChatGPT yan. And po, sa mga tools din po para pag nagse-search ng research, ganun po, mga nag-edit ng videos. Saan mo ginagamit ang AI? School and games. Pang paraphrase, ganun, pang check ng grammar. Mga essay type na mga assignment, ganyan. Kumukuha lang ng mga idea, ganun. Ginagamit ko is yung sa ChatGPT. Which is, doon ako kumuha ng ng mga possible na ideas para mas mapalawak yung gagawin ko. Mostly po, we can use AI po, especially po pag we are running out of ideas, lalo na po pag kailangan pong i-rush po yung essay. So we can easily find out the ideas po, or we can find the whole essay po using the AI power. Nagamit ko po siya sa ChatGPT para mag-search po ng mga example is mga vocabulary na hindi ko po magets. Yun po yung ginagamit ko. Tapos yung mga questions na hindi ko po naturally masasagot through intelligence pa lang po. Anong naging reaction mo noong una kang gumamit ng AI? Parang namangha kasi like compare nung high school ka na hindi pa talamak yung mga AI. Parang mano-mano mo gagawin eh. It is very convenient po ng AI kasi po lahat po ng kailangan nyo is na-provide po ng AI basically po. Lahat po anything you can ask for. Nakakabilib kasi nakakatulong po yun para makuha natin yung mga facts ng mas madalian. Pero di ko naman po sinasabi na mas accurate yun, pero mas mabilis po. Wala naman, since familiar naman ako sa kakayahan ng mga technology natin sa ngayon. So, feeling ko isa lang to sa mga normal na improvement ng technology natin. AI is a coin with two sides and the globalization game. On one side, it amplifies the interconnectedness of our world. And on the other, it raises concerns, it ignites fear. Will it replace human jobs, leaving many unemployed and struggling to adapt? Will it amplify existing divides rather than bridging them? The same technology that empowers us to connect and create also has the potential to disrupt and displace. As AI continues to evolve and integrate into our daily lives, the pressing issue of digital globalization comes to the forefront. Paano tayo makakasigurado na tao at hindi AI ang magtatrabaho? Para sa akin, it's not AI replacing people. It's people using AI. Like, I know, particularly mga professional, magamit sila ng AI. And that
complements their productivity. So para sa akin, complementing the productivity of people yung AI. It's not AI replacing people. Sa totoo lang, it is just a myth for me. So, ibig sabihin, ito ay isang haka-haka lang na i-replace tayo ng AI. Sabi ko nga kanina, AI is just the development of our technology. At sino ba ang nag-develop Tao din. But definitely, what we can do is to use AI to efficiently deliver, like for example sa education, it actually gives us the opportunity to deliver quality. Dapat ang mga institution, meron silang mga tinatawag na institutional platform to monitor the use of AI. And the students should be properly educated by their teachers. And even teachers, dapat nasa technology, na tayo, cannot get away with all of this development of technologies. Might as well use these technologies to your advantage. Actually, hindi natin kailangang matakot with regards to AI. AI will definitely be here, hindi na yan mawawala. What we need to do is to really accept it, And siguro merong mga iilan na kinakatakot ang AI dahil ito ay pwedeng mag-replace ng mga works or jobs na sinasabi, But definitely, lang ba yung pwede nilang mapalitan? Let's say for example, pwede tayo mag-automate, yes. So yung mga encoding types, maaring mawala. But definitely, if you are an employee or a student, you need to upskill. Ibig sabihin yan, para hindi ka mawala sa scenario or sa eksena, you need to have yung mga sinasabi natin mga transversal skills, So ano ba itong mga type ng transversal skills na ito? You need to have analytics, kailangan marunong ka dyan, and even decision making, kasi definitely AI ay para din namang katulad natin na tao kung paano matuto. Kung ano yung binibigay natin sa kanya na information, yun lang din naman yung pinaprocess niya. So at the end of the day, hindi mo siya kailangang ikatakot. Ang kailangan mo lang i-upskill ang sarili mo para hindi ka mawala. With AI's limitless potential, the stakes could not be higher. That's why it's essential that we approach the integration of AI into our societies with a sense of urgency and responsibility. Lalong-lalo na sa education, kasi katulad niyan, I myself, I am actually checking, through Turnitin yung mga sagot ng mga estudyante ko, if meron ba tong copy-paste or even AI generated, Pero ang notion doon kasi is, why are you checking an AI word using another AI? So parang kumbaga ang sa akin, isa lang din siyang parang niloloko mo lang din ang sarili mo because AI and AI pareho lang naman, What we can do is to have a policy, lalong-lalo sa education on the use of AI, kung ano ba yung threshold na kailangan, kasi nakikita yan kung ilang percent yung ginagawa ng estudyante, kung ilang percent ang generated sa AI. So kailangan meron tayong clear policy with regards to that, number one. And number two, if nakita mo na AI generated yung sagot ng tao dito ng estudyante mo, what you can do is really challenge the knowledge of that student on that particular output. Ano ba talaga yung alam niya? Kasi baka mamaya na-generate nga lang niya, pero definitely the idea itself hindi niya pala alam, basta sinubmit lang, So what you can do is to challenge the knowledge of the student on that particular output, So sabi nga natin, we need to embrace AI Hindi na yan mawawala, Intervention na rin siguro ng mga tawag dito ng mga teachers or even the organization or the university that will regulate the use of AI. So, yun yung take ko doon. But in doing so, it also requires a shift in mindset, a recognition that perhaps AI is not a threat to be feared, but a tool to be wielded responsibly.
The future of AI and globalization is intertwined but it's still not determined. Dahil sa huli, hindi computer o kung ano paman ang magdidikta ng ating kinabukasan at kung paano natin ito haharapin. Tayo pa rin.